mula sa aming tahanan. Maligayang ika-5 taong anibersaryo sa programang Usapang Pantahanan. Diyan lang kayo. Dito lang kami. Enjoy the show! Hello everyone! Welcome to our anniversary episode of Usapang Pantahanan. And for today, our special guest. No, ang special guest po namin ay si Sir Albert and Ma'am Ana. Ma'am Ana was my former student and I tell you, a very, very good one. And of course, Sir Albert ay napakabait at malambing na partner ni Miss Ana. For our episode, this is about strengthening marriage. And through the years, nakita ko po ang mag-asawang ito, dahil ako yung nanay-nanayan ni Ana, kung gaano kaganda at ka-sincere ang kanilang relationship as husband and wife. So for tonight, or for today, ibibigay nila sa atin ano ba ang secret ng isang magandang pagsasamahan. And of course, we hope that we will be sharing with you a happy relationship. And I would like to express my gratitude also na nakita ko ang paglaki at pag-grow ng aking anak-anakan si Miss Ana. Okay, Ma'am Pelma, napakaswerte natin at itong dalawa ay napaunlakan tayo. Oo nga, happy anniversary sa lahat po ng ating mga kausapang pantahanan. And of course, Mami Narlene, we're not just celebrating our 5th year anniversary, but we are also celebrating National Family Week or month of 2025 this month of September. That's why akmang-akma yung ating topic for today dahil ito ay tungkol sa marriage. Ano ba nating magkakaroon ng isang matibay na pagsasama? Ayan. Oo. At sana, Mami Fem, itong ating episode ay makapagpatatag sa isang solidong relationship, lalong-lalo na sa buhay may asawa, na minsan sa panahon ngayon ay hindi na nabibigyan ng halaga. Totoo. So maraming salamat sa inyong dalawa. Ha? Kaya naman, bago natin mapakinggan si Daddy Albert and si Mami Ana, ay babati muna sila sa ating mga magandang araw sa lahat ng viewers ng Usapang Pantahanan at binabati namin mula sa aming tahanan, sa inyong tahanan, sa mga nanonood, happy 5th anniversary sa Usapang Pantahanan. At hindi lang po sa Usapang Pantahanan, kundi binabati din po namin kayo ng National Family Month 2025 at ginakilala po namin na i-share sa inyo ang aming guide in strengthening marriage. Thank you very much, Daddy Albert and Mami Ana. Sige po, at sisimulan na natin ang ating talakayan dito sa Puso, a Guide for Strengthening Marriage. I'm happy to share yung 30 years namin para naman ma-strengthen yung bond ng families. Oo nga, alam mo, kami ni Mami Narlene, pag nagkwekwentuhan kami, sabi ko nga, may forever pa kaya sa mga panahon na to? Kasi ang dami ng mga negative ng yung mga ano ngayon, yung mga young adults ngayon, parang nadi-discourage na sila na mag-asawa, no? Kasi parang ang feeling nila parang hindi na nila makikita ang kanilang forever. At marami na ring mga pamilya ngayon ang medyo nababahala. Kasi sa dami nga naman ng mga alam mo na, mga hindi magandang nakikita sa paligid, ang ilan sa ating mga couples o mag-asawa ay minsan ay nadi-discourage, no? If they can, papaano ba nila mapapanatiling buhay or matatag ang kanilang pagsasama? Kasi hindi talaga biro, di ba, ang mag-asawa? Di ba? Yeah, do you agree? Hindi pwedeng iuwi. Diba? Hindi pwedeng isole. Hindi pwedeng isole. Hindi pwedeng isole. Sabi nung matatanda, Doc Tema, no, na ang pag-aasawa daw ay parang kanin na pag napaso ka ay pwede mong iluwa. Yun ang kasabihan noon. Diba? Pero sana yung i-share namin sa mga viewers ng Usapang Pantahanan
ay makatulong para naman ma-encourage pa rin sila na maniwala na merong forever. At yung share namin na puso as our guide in strengthening our marriage ay sana maging inspirasyon at makatulong para maniwala sila at maging makatulong din sa kanila para makita nila na pwede pala namin gawin para magtuloy-tuloy yung relationship nila bilang pamilya, bilang magkasama. PUSO. It's a guide for strengthening marriage. At handa na ba kayo na marinig itong kanilang sikreto to make your marriage na talagang matibay at it will last. Sabi nga, may forever basta may puso. Ayan. So, pero bago natin mapakinggan si Daddy Albert and Mommy Ana, ay nais ko mong formally introduce ang ating mga panauhin. Kasi kanina bumati lang sila eh. Ayan. So, it's really an honor na maging guest kayo sa Usapang Pantahanan. Ayan, si Daddy Albert po, si Mr. Albert M. Rosarda has more than 30 years of experience as a classroom facilitator. So talagang hangang-hanga talaga ako sa mga guro tulad niyo, no? He also served as the perfect of discipline and student activity coordinator at the Junior High School Department, as well as the officer in charge of the Department of Student Affairs at Colegio de San Juan de Letran. Congratulations, Sir Albert! Yeah, thank you very much, for 30 years naman, no? Hindi biro ang magsilbi, no, ng isang profession, yung inyong pagiging guro, pagiging guide. Grabe talaga. Kaya, congratulations. And of course, walang iba, no? Si Mrs. Ana Maria O. Rosarda naman, ang better half ni Sir Albert, is currently the Assistant Principal of the Junior and Senior High Department of the Arellano University Jose Abad Santos Campus. Congrats din, Mami Ana. Ma'am, talagang kahanga-hanga ka. Napakaganda ng ginagawa mo. Hindi ka lang isang mabuting ina at syempre isang mabuting asawa, kundi talagang yung pagsisilbi natin, no, sa ating mga estudyante. Ibang fulfillment naman yan, di ba? Ang dami mong anak as the assistant principal. And of course, most importantly, 30 years na silang mag-asawa with 3 wonderful children, si Nico, si Nika, and si Nikki. Siguro later on, we can hindi naman talk about them, kundi baka lang, no, mapahapyawan na mapag-usapan natin at maging proud, no, proud parents si Sir Albert and Ma'am Ana. Siyempre tayong mga magulang, we're very proud of our children, di ba? Tama yes, tayo? Yeah. Yes, Doc Tema. Very proud tayo sa mga anak natin. Oo, sabi mo nga kanina, baka may konting pahapyaw. Bakit? Yes. Pero they are thinking, siguro yung mga viewers ng Usapang Pantahanan, nagtataka bakit Nico, Nika, at Nikki. Oo diba? nga, sige nga. Kasi lahat yan. Actually, mga nickname nila yan. Uh-huh. Si Nico is our eldest. Ang tunay na pangalan niya is Albert Dominic. Oh. Siyempre, ayoko naman maging junior ako, kaya Albert Dominic. Kaya ang nickname niya Nico. Sinunod namin sa pangalan ni Santo Domingo. Si Saint Dominic de Guzman kasi ang founder ng Order of Preachers, at ang Order of Preachers ay ang nagpapatakbo ng Colegio de San Juan de Letran. Galing! Kaya sabi ko, bilang gratitude sa Colegio de San Juan de Letran, kasi doon ako kumukuha ng ikakabuhay ko sa mga bata, sa pamilya ko, so why not follow yung pangalan ni Saint Dominic? Kaya Albert Dominic, si Nico. O si Nika naman, si Mami naman ang magpapaliwanag. O sige nga, bakit naging Nika? Ana Dominic po, galing sa pangalan ko. Wow! Galing sa pangalan ko, which is Ana Maria. Kaya, Ana Dominic pa rin, pero QUE. Kasi word. And then, the third one is Aliana Dominic. Pinagsamang pangalan ni Ana, tsaka ni Albert. Kaya Aliana. And all of them, Dominic po.
So lahat po sila, Doc Tema and then Ma'am Narlene, Mami Narlene, lahat sila may Dominic. Si Albert Dominic, yung panganay, tapos si Ana Dominic naman yung pangalawa, tapos si Aliana Dominic. Yung Nikki, yun naman yung Nikki. Kaya kahit sa pangalan, talagang pinag-aaralan namin mag-asawa, ano ba yung papangalan natin sa mga anak natin? At very useful yan kapag naimbitahan kami ng ganitong mga okasyon na ikwento ang aming pamilya. Meron kami ikikwento na bakit Nico, Nika, Nikki. Oo nga. Mabuti nga at naikwento nyo yan. It's very inspiring actually. Kasi yung pangalan pala ihango sa inyong dalawa at in giving gratitude dun sa saint, sa patron saint ng teachers. Tama po ba? Patron saint ng teachers. Ayun. So ngayon meron patron saint po siya ng mga Dominican. Kasi ang letran po kasi is under ng Dominican Fathers. Ay, oo nga mga pala. Mga paring Dominicano. Yun. Yes. At saka alam ko, At saka alam mo, ang ganda-ganda ng pangalan na Dominic. Pwede siyang pang babae, pwede siyang panlalaki. Di ba? Congratulations po sa inyong dalawa, no? Hindi biro, no? Hindi biro magpalaki ng anak. Ilang taon na po ba sina Nico, Nika, and Nikki? Si Nico po ay 29. 29. Si Nika ay 27. Okay. Si Aliana ay 22. 23. Wow. So, awa naman ng Diyos, awa ng Diyos, Doc, Mami Fema and Mami Narlene, awa naman ng Diyos, tapos na sila ng kanilang pag-aaral. So, nakagraduate na yung bunso namin, si Nikki, last June 2024. Last year. So, very thankful kami sa aming marriage kasi binayaan kami ng mga anak at siyempre, sila yung naging inspirasyon namin para ipagpatuloy yung sa hamon ng buhay bilang may asawa. Iba pag may anak kasi may nagbabonds kasi sa inyo na lagi mong iisipin during the mga happy moments and mga thorn sa rose ay iisipin mo talaga kasi yung mga anak mo. Paano yung mga anak namin, 'di ba? Kasi ang buhay kasi may asawa ay sabi nga para yung gulong, 'di ba? Na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Yes, totoo. Minsan may problema, pero yung mga anak doon sa mga nanonood sa atin, napakalaking bagay sila para ma-hold tayo na mag-stay together at ipagpatuloy ang ating mission bilang mga magulang ng mga batang ito. Totoo yan. It helps us to become better persons because kapag nag-asawa po talaga, hindi mo na iisipin ang sarili mo. Totoo yan. Hindi na yung nasaktan ako, bahala ka na sa buhay mo. You're going to think about your kids para siya nga talaga yung bond sa pagsasama. Totoo. I'm sure a lot of parents can relate do sa pinikwento natin. Sabi nga nung ilang nakakausap ko na kapag kapos na kapos at meron silang kinakain, minsan yung tatay or nanay hindi na nila kakainin uuwi na lang sa bahay at ipakain sa anak. Nangyari ba sa inyo yan minsan? Parang nangyari din sa akin yan Sa 30 taon naming pagsasama, hindi lang talagang may dumating ang mga time na ang sakripisyo namin para sa pamilya ay grabe-grabe. Kaya nitong mga nakatapos na yung mga bata, nandito na kami sa status na ganito, 'di ba? Parang very thankful kami. Kaya yung aming puso ay ganun yung aming pasasalamat. Yun. Sa Diyos, sa mga tao din. Kasi actually Doc Tema and Ma'am Narlene yung bang kasi kami nandun kami sa
tinitingnan kasi kami ng mga tao. Yes. Maraming naniniwala sa amin. Mm-mm. Yung bang pag nakikita nila yung picture namin na magkasama kami, pag sinusundo ko si Mami sa TUP noon, yung mga estudyante namin, sabi namin, wow, may forever talaga. Tapos kahit sa ngayon, sa Arellano University, parang nagiging inspirasyon kasi kami para sa ibang tao. Nakikita nila na sana all, di ba? Parang ganon. So, nakatulong, malaking tulong yung mga bagay na merong naglo-look upan sa amin. Ginagawa kaming inspirasyon. Kaya yung aming puso talaga ay taos-puso kami nagpapasalamat unang-una sa Diyos at saka sa mga taong nasa paligid namin na sila kasi yung nagiging parang force o nagiging ituloy nyo yan. Kasi nakakahiya naman sa kanila because they look upon you. Inspirasyon sila. Diba? Inspirasyon po kami. So, sabi namin minsan pag meron kaming hindi pagkakaunawaan, we had to really move on. Siguro, isa din siguro isa din doon yung pareho kaming teachers, di ba? May yung reputation na inaalagaan mo na mga teacher pa naman, di ba? So, something like that po. So, kaya inaalay po namin yung aming puso sa guide namin para sa strengthening marriage. Okay. At sisimulan na natin yan, Daddy Albert. Sabi nga, letter P is, kayo na ho ang Ayan, can we have our next slide? Secret revealed na ngayon. Secret revealed na. Ayan. Okay. Yan. So, yun nga po, ginamit namin yung puso bilang guide namin para ma-strengthen yung aming marriage. Kasi lagi po nating tatandaan na yung letter P stands for P and ito yung prayer. Sabi nga, Mami, yung first bullet natin. Prayer invites God to be the center of your marriage. Yan. Tapos yung second bullet natin is that couples who pray together grow stronger in faith and in love. And the last one, it reminds you that love is not just a feeling but a commitment strengthened by grace. Yung sabi nga is together in prayer, together in purpose. Kasi lagi na, siguro it would sound like napaka-corny naman to others, di ba, about prayer. Pero isang malaking katotohanan kasi yun na talagang yung pagdarasal kasi, laging sinasabi, natatandaan ko nung ikinasal kami 30 years ago, na yun yung di ba, yung talagang lahat, yung parang hindi lang naman tayo nagdarasal dahil may hinihiling tayo Nagdadasal tayo kasi humingi tayo ng guidance, nagpapasalamat tayo. So, laging sinasabi ng maraming tao na kasal man o hindi man kasal na gawing sentro ng buhay ang Panginoon. At paano ba maipapakita yon? Sa pamamagitan ng pagdadasal. At saka alam ko, honestly po ako, hindi ko pa nakikilala si Mami. Lagi ko ipinagdarasal na sana yung makilala kong babae na makakatuwang ko habang buhay ay matanggap ako bilang ako, matanggap ko ano man yung kalaygayan namin sa buhay. At ang counterpart ko si Mami, meron din siyang kwento tungkol sa dasal. Sige nga. Kasi po ang relationship naman, hindi naman siya bed of roses. Of course. Hindi laging masaya. Totoo. Meron ding ups and downs. Pero one of the reason kung bakit kami nag-i-stay sa isa't isa, nag-away din. Pero kapag yung hindi mo na kaya, ask God. Lagi ako nagsasabi niyan, pag mabigat na, isa lang ang pinupuntahan ko. It's either simbahan o kaming dalawa. Never po kaming yung pupunta sa iba, tas maghihinga ng sama ng loob. Hindi po. Laging simbahan, to pray, to ask guidance, and then sa amin dalawa. Or just to keep quiet, and then after a while, after na talagang merong God magi-intervene talaga si Lord na kung paano nyo makaka-catch up yung isa't isa. Tsaka gusto ko din sanang i-share sa viewers natin, no? Na yung couples who pray together grow stronger in faith and in love. Kasi siguro, with no offense doon sa iba, kasi meron kaming devotion
sa kay Mama Mary. Every Wednesday, nagpupunta kami ng Baclaran. We really see to it na after ng office hours namin, when I was still with Colegio San Juan de Letran, magme-message na lang kami na, sunduin na kita, hindi na ako bababa ng LRT, hintayin na lang kita sa taas, and then we will go to our Lady of Perpetual Help. And then we pray together. Nag-attend kami ng talagang devotion talaga namin yon. And we also have our personal prayers. Kasi natutunan ko kasi sa father ko na kapag ang anak mo ay 5 dasal ang ginagawa mo kasi iba-iba yung needs ng mga anak mo. So, yung prayer talaga is not only for us married couple, kundi dapat talaga na nagdarasal ka kasi ipinagdarasal mo din yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Because sila kasi yun kasi mga tao nasa paligid mo, sila yung nagmamanifest ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paano tayo minamahal ng Diyos sa atin, ipapadama ni Lord sa atin yun by the people around us, na tutulungan tayo. Sabi nga ni Ma'am Tema, yung pagkain, di ba? Minsan wala ka nang makain, pero maipapadala si Lord sa atin na tutulong sa atin. God will always provide. Very good. Ayan. Tama. Pag kung walang-wala na kami, sasabihin ko lang sa kanya, don't worry, God will provide. Tapos sasabihin niya sa akin, Dad will provide. Yun. So, yun mga Doc Tema and of course, Ma'am Narlene, very, 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 very helpful sa amin yung prayer. Yeah. Sana wag natin laging kalimutan na magdasal. Kasi nga, sabi nga, di ba, luma na yung sinasabi na the family that prays together stays together. Hindi yun luma. Luma na siya, pero totoo pa rin siya kahit panahon na ng artificial intelligence. So, we still need to pray. Oo nga. Sabi nga, to make a relationship successful, it's 3. 3 yan na triangle. Parang triangle daw yan, no? Yeah. And the center is God in a relationship. Saka laging ipinapayo, di ba? Pag may mga ninong at ninang sa kasal, lagi nilang ipinapayo sa mag-asawa na make God the center of your relationship. So, that's very, very true, no? Thank you very much. Ang ganda naman ng mga experiences. Lalo na yung sinabi mong kung ilan ang anak mo, ganong kadami o kadalas kang magdadasal. Which is true. Kasi iba-iba yung pangangailangan nila eh. Pinagdasal mo, sana tong anak mong ganito, maging ganito, maging ganyan. Ito namang anak mo na to, sana ganito siya, di ba? Okay. Yan. Okay, salamat po dun sa letter P. Okay, move on na tayo sa letter U. U, syempre, ang ating puso ng letter U naman ay understand. Yan, Mami, understanding. Understanding means listening before reacting. Nako, yan na nga. And makikinig muna at iintindihin. Yan. Kasi, tapos, every person brings different experiences, moods, and struggles. Kasi magkaiba tayo ng kinalakihan natin, di ba? Iba ang pamilya ko sa pamilya mo noon. So, iba yung, meron tayong mga experiences na naranasan natin sa dating pamilya natin. At meron na tayong mga iba-ibang ugali, iba-ibang moods, iba-ibang struggle, and dapat maintindihan natin yun. And of course, marriage becomes smoother when couples strive to understand rather than to argue. Actually, gusto kong i-share dun sa understand yung brother ko eh. One time, yung younger brother ko, si Alan, ang sabi niya sa akin, tinanong niya ako, Kuya, pag nag-away ba mag-asawa, sino yung unang maghihingi ng sorry? Sabi ko, siyempre, sino nagkasala? Sabi niya, Kuya, hindi dapat ganon. Dapat kung sino yung unang nakaunawa. Kahit ako may kasalanan, pero una akong nakaunawa na ako ang may kasalanan, then I should say sorry. Pero kung halimbawang si Mami, naunawaan niya ako, kahit ako yung nagkasala, siya yung unang magsusorry because understanding someone ay napaka-effective. Diba? Sabi nga is, understanding turns differences into strengthen in a relationship. Kasi nagkakaintindihan tayo, unawaan. At napakaganda, Mami, nung yung understanding means listening before reacting. Yes.
Makinig ka muna. Sana ganun. Siguro Doc Fema and Ma'am Narlene, habang nagdadasal tayo doon sa P, ipagdasal natin na maunawaan natin yung sitwasyon. Di ba? Actually, connected sila eh. Habang nagdadasal ka, halimbawa may pinagdadaanan kayo mag-asawa, meron kayong konting hindi pagkakaunawaan. Bago mo siya kausapin, magdasal ka muna. Ipagdasal mo na, Lord, bigyan mo ako ng understanding. Sana maunawaan ko yung asawa ko. Bakit siya nagganito? Bakit nangyari to? Diba? Ang ganda naman. Always listen. Always pray. Kasi yung pangunawa na ibinibigay mo, strength mo yun eh. Strength yun ng isang tao. Kapag hindi mo kayang intindihin o unawain, you're not that strength. Hindi wala kang ganung lakas. Hindi ka strong person. Sa akin yung pangunawa sa pagsasama sa ugali ng isa't isa. Yun siguro yung lakas ko para harapin kung ano man yung hinaharap naming problema. Hindi ganong kadali, pero with prayer, it will make you strong. Kasi hindi naman lahat ng dapat mong naririnig ay dapat sagutin. Minsan kahit na nagkakaroon kayo ng fight, nagkakaroon kayo ng misunderstanding, minsan kailangan mong unawain sa pamamagitan ng pananahimik. Kasi kapag tahimik, mas maririnig mo eh. Sabi nga, mas malakas yung boses ng pananahimik kaysa yung pag-iingay. Ayun, hindi mo maririnig kung ano yung dapat mong marinig kapag ang tao nagnanag. Oo. Mami Fema and Mami Fema and Mami Narlene, gusto kong i-share talaga na sabi ko nga, yung understanding ni Mami sa akin, yung bang masasabi ko na in every relationship success, in every man's success, there is a woman behind. Diba? I would like to give that credit. Gusto ko ibigay yung credit na yung kay Mami. Kasi sabi ko, parang yung pangunawa niya sa akin, the way she understands me, yung mga pagkukulang ko na pagbarkada mo, ganito, di ba? Pag estudyante mo, ganito. Pag sa'yo, ganyan. She always understands me. Na hindi siguro kami darating ng 30 years kung hindi siya maunawain. Di ba? Talagang napakaswerte ko kasi napaka-blessed ko because I have a very understanding wife. Siguro kung hindi ako naintindihan ito, baka nilayasan na ako nito eh. Pero nandun pa rin kasi syempre yung mga external forces na we have to hold on with our relationship. Paano yung mga anak natin, paano yung karir natin, at paano yung sinumpaan natin sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino na magsasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? So, understanding each one is very important. Yan. Ay, ang ganda. Talagang I've learned a lot from you. Akala ko bilang I'm also married more than 30 years na nga eh. Pero mayroon pag nakakausap ko yung mga couples, may mga nakukuha pa akong aral. No? Salamat po sa pag-share ninyo. Actually, naiiyak nga ako eh. I'm touched by your yung mga sinishare ninyo kasi habang nagkikwento kayo nafi-feel ko na talagang yung hugot nyo nafi-feel ko kasi syempre nakaka-relate din ako lalo na kay Ma'am Ana, totoo yan kay Mami Ana, yung pananahimik it's really a strength, no, hindi siya weakness, and yung pananahimik dahil strength siya, yan yung way papaano napapakinggan din ikaw. Because tumatahimik ka eh. Ibig sabihin, binibigyan mo talaga ng oras din yung isang tao na mag-contemplate because tahimik ka eh. And then, sabi nga nila, ang silence, it's a form of healing. No? So,
I agree, no? Kaya nga kanina sabi ko, nagko-comment ako habang binabasa nyo to, na understanding means listening before reacting. Kasi napapansin ko, most of the time, among couples, hindi ko naman sinasabing marami, pero siguro, based on sa mga experiences ng aking mga kaibigan, pag yung dalawang tao talaga ay hindi sila, ang isa ay dalawang mainit ang ulo. Yan yun yan yung listening. Sasabog. Sasabog, no? Kaya, it's a skill to learn. Skill talaga siya. Pero, tulad ng nabanggit nyo, it takes a lot of practice, prayers. Tama din yung sinabi nyo kanina na when we pray, we need to pray for na maintindihan mo yung kasama mo, no? Yung inyong asawa. And we need that, especially kung may problema o may mga challenges ang mag-asawa. Thank you. Ang ganda. Yun. Salamat po. So, halimbawa, Doc Fema and Mami Narlian, siguro, masasabi ko lang na pag meron kayong pinagdadaanan, pwedeng-pwede nyo gamitin tong puso. Bago, kung meron kayong issue, mag-pray ka muna, and then pray for understanding. Yes. That's it. Thank you. Ang galing, So, may connection si letter P sa letter U. Tingnan natin yung connection naman itong letter S ng puso. Ayan. Okay. So, yan. Yung letter S ay share. Yan. Sabi nga is sharing time, resources, dreams, and even burdens keeps couples united. It's not about mine but ours. Hindi sa akin lang. Hindi sa iyo lang. Sa atin. And then, ang sharing kasi, it creates partnership and teamwork, not competition. Diba? Sabi nga dito, a couple's strength is built on the small things they choose to share every day. Yan, di ba? Kasi natatandaan ko, nung meron akong kasal na napuntahan, natutuwa ako kasi yung sinabi nung pare na pag daw ikaw ikinakasal, meron kang 3 ring na isinusuot. Unang-una daw isusuot mo ay ang wedding ring. Okay. Di ba? Wedding ring. Ang sunod mo daw isusuot ay sapphire ring. Suffering. Kasi ang kasal ay hindi lang bed of roses. May mga suffering yan. So, magsusuot ka ng wedding ring, magsusuot ka ng suffering, at kailangan kang magsuot ng shade ring. So, 3 ring ang susuot mo. You will undergo suffer, you will undergo those. Pero, habang nagsasuffer ka, when husband and wife share together, yung suffering mo, naiibsan. Kasi isineshare mo Diba? Kung walang sharing, hindi magiging successful ang marriage life mo. Diba? Kasi sabi nga, you always share your time together. Yes. Manood kayo ng movie, maglakad kayo, mamasyal kayo. Yung resources niyo syempre, diba? You combine it together para mabigyan nyo ng magandang buhay ang mga anak niyo. At syempre, mangarap kayo together. Mami, punta tayo sa ganito. Sabi nga lagi ni Mami, halika, punta tayo doon at gumawa tayo ng memories. Diba? Let us share this thing together. Yun. Yeah. Wow, I love that 3 rings that you need to wear. And I will share that also to my friends. Yan. Ang ganda. Talagang napaka-realistic ng example ninyo. Well, nakikita ko yung mga challenges kasi, yan yung panahon na talagang nagdadamayan ng mag-asawa. Tingin ko lang most of the time. Kaya lang, yun din yung pagkakataong pwede rin mahiwalay ang asawa sa mga challenges na yan. Kaya, tama yung sinabi ninyo, you have to wear the sharing para hindi maghiwalay. Pagka may suffering, kumbaga magkakasama sila, di ba? Yung commitment nyo, and syempre yung mga sufferings ng mag-asawa, and then dapat may sharing para hindi sila maghiwalay. Ayan. Okay. So, okay na tayo share sa letter S, and let's move on sa letter O.
Ayan. Yan. So, yung letter O naman, dapat open kayo sa isa't isa. Yung openness. Openness builds trust. Honesty is the foundation of intimacy. Dapat open ka. Open sa lahat pwedeng pag-usapan. Be open about your feelings, needs, and even mistakes. Siyempre, sabi niya, dapat open ka because a closed heart builds wall. So, hindi mo dapat isasara yung puso mo. An open heart builds bridges. Diba? So, ang ganda-ganda nung pagiging open sa isa't isa. At lagi nga sinasabi na, yung pagiging open mo daw ay hindi ito kahinaan. Openness is not weakness. It is the strength of true partnership. Di ba sabi nga dapat sinasabi mo sa akin, di ba? Whether good or bad, dapat open tayo sa lagi nga sinasabi namin na dapat tayo ang mag-best friend. Di ba? Dapat tayo ang mag-best friend, open tayo sa isa't isa. So, whether makakasama man, lagi ko din sinasabi kay Mami, Mami, kapag medyo na-high blood na ako, medyo tapikin mo naman ako. Di ba? Because gusto kong i-share sa kanya at I'm being open to myself para maintindihan niya ako. Babalik ulit doon sa naintindihan niya ako, understand. Di ba? And magkakarugtong talaga yun eh. You pray for understanding, and then share. Share mo yung feeling mo, and by sharing, nagiging open ka sa kanya. Di ba? May katanungan ako sa inyo, no? Kasi sometimes it's really hard to share, lalo na kung maaring may mga factors kung bakit minsan hindi nagkakaroon ng openness. Ano po ba yung pinaka-effective way? Kasi syempre, for instance, bigyan ko lang kayong example. Kunyari, may budget, no? And then si Mrs. nagastos niya yung budget. Hindi alam ni husband. So, what's the best way to share that? Kasi syempre, burden yan kay Mrs. dahil nagigilty siya. Dahil pag hinanapan siya ng pera ni Mister, anong sasabihin niya? Na hindi magagalit si Mister. Ano bang the best way? Sa amin po kasi... Hindi kasi namin naging problema niya. Hindi. Kasi, di ba, nag-stop po kasi ako for 7 years. Hindi ako talaga nagturo. Parang yung mundo ko nag-turn. Alam niyo yung bumaliktad na. Laki ka sa Maynila, tapos dinala ka sa probinsya, tapos hindi ka nagwo-work. Ang work ko dati, 2 lagi. Hindi ako nawawala ng part-time. Dumating ang moment na siya na lang. Okay. For 7 years. At yun yung time na pagpapalaki sa bata. Dumarating din po yung moment na talagang wala. It's either kailangan mo kasing unahin to. May priorities ka sa budget. Bibigay niya yung sweldo niya sa akin. Siyempre, ipaprioritize mo. Dumarating yung moment na talagang wala na. Nagastos na. Kulang. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagagalit. Dad, wala akong ganito. Dad, wala nang ganon. Hindi siya magagalit. Ang sagot lang niya sa akin, anong gagawin natin? So, babalik niya sa'yo. Babalik niya sa akin. So, gladly, sabi ko nga, God will always provide. Na may dumarating at darating pa rin na angel na sinend ni Lord to give us something para madugtungan. Na for 7 years siguro na talagang angel na pinapadala si Lord. Parang kasi dumating ang time na mangungutang ka, di ba? Mangungutang ka sa tindahan. Mangungutang kami sa father ko kasi nung inuwi ko sila sa Cavite, sa Indang, syempre nandun yung parents, yung father ko. Doon sa mga kapatid ko, gano'n. So, dumating ang panahon na ganoon na kinukulang, tapos, sige, kuha ka muna ng ganito sa tindahan, and then pag sweldo, saka natin babayaran, pero never namin pinag-awayan ang pera. Yung pera. Talagang very, very thankful ako kasi she knows what to do. Kaya niyang pagduktungin. Kaya niyang gawa ng paraan. Ako,
hindi ako ganun ka, alam mo naman ng teacher, di ba? Hindi naman ganun ka kalaki ang sweldo. So talagang kinukulang at kinukulang, di ba? Pero siya kasi talagang nagagawa niya ng paraan na, o sige, ito muna. Ewan ko kung paanong magic ang ginagawa niya, di ba? Ano Pero, pa kasi, sa province maraming gulay. Yes. Kaya ang mga anak ko, pinalaki ko ng kumakain ng gulay. Kasi kung ano yung nasa paligid, nagulat nga sila kasi Manilenya kumakain ng gulay, nagtatanim. Naghalaman talaga ako sa likod. Kasi wala akong work eh. Bahay lang ako, purely housewife. Nagulat sila kasi unang-una Manilenya ako. Pangalawa, teacher ako. Hindi nila akalain na gagawin ko yun. So, ang mga bata, kapag wala na, alam nila na magtitinola ka, pero walang manok. Cubes lang. Cubes lang. Namin yan. May ampalaya ako sa likod, itlog lang ang katapat niyan. Ito po, hindi ako makain basta ng gulay. Yung kilala lang niya na gulay. Sa akin, hindi. Tatambakan ko yan ng gulay sa lamesa. Kasi yung ano namin sa Cavite, yung bahay namin, merong maliit na vacant lot na pwede mong taniman ng mga gulay. So, nagtatanim siya ng mga malunggay, yan. Tapos yung mga yung mga tito-tita namin na kapitbahay, magdadala yun ng mga fruits, mga gulay na ganyan. So, talagang God really helped us to reach kung ano man ang meron kami ngayon. Nasaan kami ngayon? Kasi dumarating talaga kahit naman wala kang asawa, di ba? Kahit na solo mo yung sarili mo bilang binata o dalaga, talagang yung minsan, ang sweldo natin kulang at kulang pa rin. Pero laging may ipinapadala si Lord na sasagot sa mga prayers mo. Kaya yun pa din, babalik at babalik tayo doon sa openness, di ba? Sa prayer, sa understanding. And of course, kung hindi kami nag-share sa isa't isa, di ba, sa responsibility namin, then it will be a very difficult for us to survive 30 years of our marriage life. I am imagining talaga na sabi mo nga kanina, Sir Albert, in a marriage, merong parang ano siya, gulong. Yes. Pag nasa ibaba ka, hindi ka naman maano lang sa ibaba, kundi tataas ka rin. Yes. I mean, may improvement kasi sa mga experiences na we have, o we had yung mga experiences na pinagdaanan, it makes us a better person. Diba? Kasi siguro kung Mami Fema, and then Mami Narlene, lagi nating tatandaan na lahat kasi pinagdadaanan, di ba? Yes, so, parang gulong yan eh. Ang gulong dumadaan sa lubak, dumadaan sa magandang kalye, minsan mapapadaan ka pa sa dumi, di ba, dumi ng hayop, di ba? Lahat kasi pinagdadaanan. So, siguro pag pinagdaanan, daanan mo lang. Huwag mong tambayan, di ba? Yun na lagi namin sinasabi. Ako, siguro, sa buhay namin mag-asawa, meron akong pinagdaanan na muntik na mawala yung namin, yung relationship namin. Pero pinagdaanan siya, naunawaan siya ng wife ko na pinagdadaanan siya. Yes. And then, I'm also thankful kasi naunawaan niya yun. I prayed na sana tulungan ako ni Lord, isinyer ko, nag-usap kami, and then we passed through it, no? Nadaanan namin siya, and then dito pa rin kami. So, lagi lang dinadaanan kasi yan sa buhay ng tao. So, daanan mo siya, pero pag dinaanan mo, huwag mo nang tambayan para matutunan mo yung lesson. Minsan kasi ang kabataan, kapag halimbawang dinaanan na yung ganong kahirap, bibigay na. Bibigay na lang basta-basta. Ay, wag na lang. O kaya, hindi ko siya kayang patawarin. Yes. Always learn to forgive and to forget. Ngayon na pag-uusapan namin, siya pa nga napipikon eh. Pero wala na. Kumbaga, pang-asar mo na lang. Kasaming po kasing dalawa. Kasi minsan sinasabi ko, ang mga babae talaga napaka-historical. Historical in the sense na natapos na, babalikan pa, di ba? Yung, ikaw nga, ganito, ganyan, di ba? So, pag yun kasi, napagdaanan nyo na, na-process nyo na, naipagdasal nyo na, naging open na kayo sa isa't isa, then,
it will only come as a joke na lang at very thankful kami kasi napagdaanan namin siya and nandito pa rin kami. Di ba? Daanan lang. Parang naiisip ko tuloy, napakagaling yung marriage counselor. Kayong dalawa. Pero talking about openness uli, no? I'd like to ask one question na lang. Kasi syempre, may yung mga anak natin, no? We want them na talagang maging open sa atin. Diba? Just like in marriage. How do you make them feel na andito kami para makinig? Kasi most of the children nowadays, they go to social media, they go to their friends to confide. Ano bang sikreto nyo? Is it puso din ba when it comes to openness sa mga usually po sa mga bata, yung dalawang girl sa kanya, yung boy sa akin mas open. Ang masakit nga po, masyado silang open sa amin na sometimes sabi ko, sana nagsinungaling na lang. Nagsinungaling na lang. Although it hurts, sometimes it hurts kapag yung openness nila, yung pagiging open nila sa amin. Minsan gusto kong sabihin, sana nagsinungaling ka na lang. Kasi masakit din sa akin. Pero hindi. Siguro one of the reason kung bakit ganun sila. Kasi nga, from the start, sinasabi lagi namin na magsabi kayo. Kasi po kaming mag-asawa, hindi ako, bawa nag-away kami, wala akong kinakausap na iba. Hindi ako naghahanap ng kaibigan. May mga kaibigan ako, may mga close na friend ako, pero hindi ako nag-o-open with regards to the relationship. Of course. Namin. Yun ang nakalakihan ng mga bata. So, sila mismo nakikita nila, open ako sa kanila, open sila sa akin. So, ganun din siya, na nagkakausap silang mag-ama, sila na nasasabi yung gusto nila, at ganun din kami. So, yung sumobra ata kami sa freedom. Yun. Siguro, Doc Tema and Mami Narlin, parang yung openness kasi, maganda kasi yung you lead by example. Di ba? Yes. Paano sila mag-o-open sa'yo kung hindi mo ipinakita? Siguro magandang halimbawa din yung kaming mag-asawa na nakita nila how open kami sa isa't isa. Kasi nga, we don't clean our dirty linen outside our house. Siguro kaya nagiging inspiration kami, akala nila, kasi hindi kami pupunta sa kapitbahay para sabihin namin na si Albert, si Ana, ganito. We don't do that. Hindi namin dapat ipagkalat na, di ba, na kaming dalawa. We solve this problem, we talk about it. Sige, mag-usap tayo, mag-away tayo, pero hindi natin kailangan na ibandera pa, ipaglako pa natin yung problema natin. So, siguro nakita ng mga bata na hindi sila, kahit sa parents namin, even sa parents ko, never kong siniraan ang wife ko sa parents ko na si mami kasi ganito, ganyan. Yes. Si mami ganun din. Never siyang nagsabi ng negative about me sa mother-in-law ko, sa mga bayaw ko, sa mga hipag ko. So, yung bang protect kami, we build good names to our in-laws, sa mga magulang namin. Siguro yun din mga bata na yung mga anak namin open sila because nakita nila sa amin na ganun si mami at si daddy sa kanila. So siguro dapat ganun din tayo sa kanila. And lagi kong sinasabi sa kanila, tayo ang magtutulungan sa isa't isa. Kung may problema, sabihin nyo sa amin. Kasi ang mga barkada, iiwan kayo niyan. Pero ang mga magulang, hindi kayo iiwan. Good or bad, hindi kayo iiwan ng mga yan. That is already proven and tested. Na kami lang ang makakatulong sa inyo. Diba? So, yung openness po ay talagang, siguro nga, you show it, bigyan natin ng magandang halimbawa, be an example para yung mga bata, maging ganun po sila sa atin. Wow. Yeah. Thank you so much. Ang dami kong natutunan muli sa inyo. And I really appreciate both of you. Sa totoo lang, no?
Sobra akong my heart is full of gratitude because this session is really one of the best, I think, no, na aming Usapang Pantahanan series. And we would like again thank you sa pagpapaunlak dito sa imbitasyon namin. And we wish you all the best, Sir Albert and Ma'am Ana. And thank you for being such a good example to us. No? Sige. Sana Doc Tema and then Mami Narlene, kasi si Mami naging teacher si Ma'am Narlene. So, isa yun sa mga magandang halimbawa siguro na ipakita ni Ma'am Narlene kay Mami. That's why. Kasi gano'n naman tayo, di ba? Parang kung ano nakikita natin, we have our own mentors eh. So, yung mga taong dumaan sa buhay namin, naging magandang halimbawa sila. Di ba? That's why we bring back. Ibinabalik namin sa mga kumukuha sa aming ninong at ninang, sa mga naging estudyante namin. So, yun. So, sana po dun sa mga nanonood at manonood ng mga series nitong Usapang Pantahanan ay maging inspirasyon po sa inyo yung aming puso. Yes. Lagi po tayong magdasal. Letter P for prayer. Umunawa po tayo. Let us understand ourselves first so that we would also understand other people. Kasi pag hindi po natin naiunawaan yung sarili natin, hindi rin natin maunawaan yung ibang tao. At syempre, lagi po tayong mag-share. Diba? Kahit na mabigat, i-share natin kay Lord, i-share natin sa ating kabiyak. Kaya nga nandyan siya, di po ba? Para i-share natin at lagi tayong maging open sa lahat ng bagay. So, sana po maging inspirasyon yung puso para maging strong po ang ating marriage life. Yan. Thank you very much. Thank you po. Papalakpakan natin ang Rosarda couple. Alright. So, maraming salamat muli sa inyo. Sir Albert, Ma'am Ana, thank you so much. Ang dami naming natutunan sa mga kwento nyo about puso, a guide for strengthening marriage. At last words, Ma'am Narlene, bago tayo magpaalam sa ating mga kausapan. Maraming salamat, Mami Ana and Daddy Albert, sa inyong pagpapaunlak. At tunay po naman na kahit umaayaw kayo nung una, hindi nyo kami natiis ni Mami Fem at kami pinagbigyan. At alam ba ninyo na inyong pagbibigay ay maraming mag-asawa ang matututo sa inyong na-share at sana mas marami pa tayong patatataging buhay na mag-asawa at isang buong pamilya, lalo na sa henerasyon ngayon. Maraming salamat. Ito po si Mami Fem na pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Kasama of course si Sir Albert and of course si Ma'am Ana at of course si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Pantahanan. Please like and subscribe. Have a nice weekend everyone. Bye-bye. Bye-bye.